Laure Sisters to Akari system din pala mapupunta. Akari at next lead power na sa susunod ng mga liga. Kaya Laure tuloy ba sa Akari? Paano na ang Choco Mucho? No CCIA tandem at pang Spanaga last conference na ba sa Creamline? Pero bago yan ka strong, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga video. Kumakalat nga ngayon sa Blue App ang posibleng mapupuntahan ng Laure Sisters. Una na nga rito si EJ Laure, one of the most underrated nga sa ngayon si EJ in volleyball. Marami man sa ngayon ang magagaling sa volleyball pero still kakayanin makipagsabayan ni EJ sa mga baguhan at malalakas na players. Sa pag-alis nito sa kupunan ng Charity Go ay dadapo nga ito sa next lead Chameleons at ipagpapatuloy ang kanyang karera kasama ang Chameleons. Sa ngayon kasi ay nangungulilat nga ang next lead sa PBL. May kulang pa nga sa kanila at hindi pa ganong katibay ang kanilang mga wingers. Kaya't ang pagkadagdag ni EJ Laure sa Chameleons ay malaking bagay para mapatibay ang opensa ng kupunan. Although medyo mangangapa nga ito sa bagong kupunan, pero since considered as veteran na si EJ, kaya't for sure ay madali lang itong makaka-adjust sa next lead. She will bring the light for Chameleons. Ngayon naman pag-usapan natin ang kanyang kapatid na pinag-uusapan ngayon sa iba't ibang social media accounts kung saan ito makakadapong kupunan. Unang kumalat nga na balita ay sa Choco Mucho Flying Titans ito mapupunta. Subalit mukhang negative nga ito dahil sa sister team pala ito ng Chameleons mapapadpad. Kung totoo nga sa Akari ito mapupunta ay paniguradong mahihirapan ng magkaroon ng playing time sa Eric Caragas. Dahil may Sultones at Ivy Lacsina na nga talaga na priority ang kupunan. Ay for sure nga dito ay mag-aagawan sa starters sina Sultones at Laure dahil both good in offense and defense. While Ivy Lacsina surely gain her spot as starter dahil versatile naman itong si Ivy na can be changed position if needed by the team. Background nga ni Iya Laure ay sapat para punuan ang pagkukulang ng Akari. Her leadership skill ay patunay kung paano nito mabubuhay ang moral ng kanyang kasamahan. Her presence will give Akari a boost to push more in their games. Mas magiging katakot-takot na nga ang Power Chargers. Subalit her says pa lang itong mga cards strong. Wala pa namang kumpirmasyon ukol dito. Wala pang inilabas na pahayag ang Akari dito o kaya naman si Iya Laure. Hanggang wala pang kumpirmasyon in both parties ay may tsansa pang si MFT ang padpad ni Iya. Marami nga nagsasabi na mas magkakaroon siya ng improvement sa laro, lalo na't magiging coach nito si Coach Dante, plus makakasama pa nito si Cici Rondina na nakasama na rin niya sa collegiate volleyball and national team. Kung baga hindi na siya ganong mag-a-adjust dahil matagal na rin itong nakasama si Wong at Alba during college days. Inaantay na lang ng mga fans ngayon kung saan ba talagang team papasok si Iya Laure. Maliban sa Laure Sisters ay mukhang magiging last conference na raw ito ni Pang Spanaga sa kupunan ng Creamline Cool Smashers. Ayon nga sa chismis ay mukhang magre-retiro na daw si Pangs at magpapahinga na sa larangan ng volleyball. Marami namang nagsasabi na ililipat ito sa MFT kapalit ni BDL. Subalit ito ay sabi-sabi lang ka-heartstrong. Wala pa namang sinasabing ito ay totoo. Dahil maganda pa rin naman ang performance ngayon ni Panaga sa Creamline. Sa ngayon, let's wait sa mga susunod na balita. Focus na lang muna tayo sa mga teams na lumalaban for their spot ngayon sa PBL. Ikaw Heartstrong, ano sa palagay mo kung Akari ang mapupuntahan ni Iya Laure? Comment your thoughts below. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga video.